Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ito mukhang mainit noong una niya itong nakita. Ngunit nagbago ito nang biglang sumigaw si Christopher nang masaktan siya sa nakakapasong init ng dagger. Sa sandaling iyon, mabilis na bumalik sa kamay ni Gerald ang maliit na dagger. Isa itong magic artifact, gulat na sinabi ni Christopher. Makalipas ang ilang sandali, naging mabangis ang kanyang tingin at bumulong siya sa kanyang sarili, hindi lang pala ang imahe ng araw ang magic artifact ng pamilyang Crawford. Nakakagulat ito. Kung makukuha ko ang dagger na iyon at matutunan kung paano ito kontrolin, paniguradong magiging doble ang kapangyarihan ko. Magiging invincible ako. Kapag nakuha ko na ito, maipapakita ko ng buo ang aking kausayan at talento sa panahon ng Pledge of the Holy Water. Nakita ni Gerald na parang nababaliw ang matanda kaya dahan-dahan siyang umatras ng ilang hakbang. Biniyayaan talaga ako ng langit sa pagkakataong ito. Nasa akin na ang mahiwagang salamin, makukuha ko na rin ang makapangyarihang katawan ni Gerald at ang isang bagong magic artifact. Wala nang makakatalo sa akin, pasigaw na sinabi ni Christopher habang naglalakad siya palapit kay Gerald, ang kanyang mga mata ay nagningning. Makalipas ang ilang hakbang, ang kanyang kaliwang braso ay nagsimulang manginig ng malakas habang ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay bigla namang nanigas. Pinagmasdan ni Gerald ang namamagang mga ugat sa braso ni Christopher na namamaga, ang mga ito ay mukhang mga uod. Makikita sa mukha ng matanda ang paghihirap habang ang kanyang mukha ay unti-unting naging kulay ube. Hindi kaya nag-backfire? Bumuntong hininga si Gerald nang mapagtanto niya na ito ang kanyang pagkakataon para makatakas. Hinagis ni Gerald ang kanyang dagger sa matandang lalaki na nakakaranas ng matinding sakit, ngunit ginamit ni Christopher ang kanyang mahiwagang salamin para ilihis ito. Nakita ito ni Gerald bilang pagkakataon na makatakas. Sinasamantala niya ang backfire ni Christopher para tumakbo siya ng mabilis palayo mula sa lugar na iyon. Nang ina, kahit gaano pa kalayo ang itatakbo mo, sinisiguro ko ngayon sayo na maabutan kita. Determinado akong nawawarakin ang titingna ko ang iyong makapangyarihang katawan at kukunin ko sa iyo ang magic artifact na iyon, sigaw ng paralisadong Christopher habang patuloy siyang nakatingin ng masama kay Gerald. Hindi tumigil sa pagtakbo si Gerald hanggang sa nakarating siya sa isang kagubatan. Hindi niya alam kung nasaan siya papunta ngayon o gaano na siya kalayo mula sa disyerto. Nasa kaalaman niya na ang disyerto ay nasa northwest, kaya tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagsimula siyang tumakbo sa direksyon na iyon. 3 araw siyang tumatakbo nang walang tigil nang makarating siya sa isang stream. Uhaw na uhaw siya nang nagpasya siyang huminto upang uminom ng tubig. Tamang desisyon pala na ikaw ang pinili ko. Naisipan mong ilabas ang iyong lakas noong nangangailangan ako ng tulong, maririnig ang saya sa kanyang pananalita habang inilalabas niya ang kanyang maikling dagger. Ano ito? Sabi ni Gerald nang bigla niyang napagtanto na medyo iba ang hitsura ng maikling dagger kumpara kanina. Sinuri niya ito at nakita niya may mga kakaibang linya at salitang lumitaw sa magkabilang gilid ng dagger. Sa isang gilid, makikita ang salitang Dawnbreaker, na nakaukit na parang ito ay isang ancient handwriting. Dawnbreaker. Iyan yata ang pangalan mo. Napakaangas naman ang pangalan mo, sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Tiningnan ni Gerald ang kabilang bahagi ng maikling dagger at nakita niya na meron pa itong marami pang maliliit na linya at larawan sa gilid na ito. Nanliit ang kanyang mga mata para unawain ang mga imahe, ngunit laking gulat niya na ang mga larawan sa dagger ay parang nakikipag-usap sa kanya. Nakatuon siya sa isang maliit na imahe at bigla itong gumalaw, gumagawa ito ng ilang mga paulit-ulit na movements. May ginising kaya si Christopher na isang natutulog na kapangyarihan sa loob ng Dawnbreaker noong hinawakan niya ito kanina. Parang makikita sa mga ekspresyon ng mga figures ang tamang paraan para gamitin ang dagger. Dahil dito, seryosong pinanood ni Gerald ang mga kilos ng animated figure. Paulit-ulit niyang pinagmasdan ang mga galaw ng itim na figure at naintindihan niya ang 4 na magkakaibang attack patterns. Nakakapagtaka dahil isa sa 4 na atake ang ginagamitan lamang ng Dawnbreaker. Ang 3 pang ibang mga atake ay angkop para sa isang mahabang espada. Pinapanood ni Gerald ang mga galaw na iyon na parabang siya mismo ang gumagawa ng mga atake na iyon. Nang maramdaman niyang handa na siya, mahigpit na hinawakan ni Gerald ang maikling dagger. Gamit ang kanyang lakas, may natrigger siyang isang bagay sa loob ng dagger na naging dahilan na ito ay biglang sumipol. Kasunod nito, tila nagsimulang umawit ang sandata. Nang marinig niya iyon,
Mabilis na inihagis ni Gerald ang dagger, umalingaw-ngaw ang nakakatakot na ingay mula dito habang mabilis nitong pinupunit ang hangin. Ang makapangyarihan dagger ay tumaas at hiniwa nito ang anumang mga punong makasalubong nito, sinisira ang anumang malalaking bato na nakatayo sa landas nito. Makalipas ang ilang sandali, ang maikling dagger ay nagsimulang lumipad pabalik kay Gerald. Gayunpaman, hindi niya ito hinuli gamit ang kanyang kamay ngunit ginamit niya ang kanyang isip upang kontrolin ang maikling dagger para maglunsad siya ng pangalawang atake. Sumunod ang maikling dagger sa kontrol ni Gerald at doon nalaman ni Gerald na mayroon na siyang napakahusay na katulong sa digmaan na kayang lumipad sa buong lugar at maghanap ng mga kahinaan sa kanyang mga kalaban. Ito pala ang totoong paraan kung paano gamitin ang Dawnbreaker. Masyadong natuwa si Gerald sa kanyang bagong natuklasan kaya nagsanay siya ng ilang araw upang makabisado ang lahat ng 4 na techniquest na ginawa ng itim na figure. Hindi niya inakala sa isang linggo na pala ang lumipas. Muli niyang inihagis ang maikling dagger at hindi nagtagal ay narinig ang isang pagsabog dahil biglang gumuho ang isang malaking bato na tinamaan nito. Habang nasa ere pa ang dagger, ginamit ni Gerald ang kanyang isip para utusan ang Dawnbreaker na bumalik sa kanyang kamay. Pagkatapos nito ay naisip si Gerald sa kanyang sarili, malakas ang mga atake ng Dawnbreaker. Masasabi ko na kasing lakas ito ng isang Great Master. Isa lamang akong semi-Great Master. Pero sa malamang ay makakayanan kong makalaban kay Christopher dahil alam ko na ngayon kung paano gamitin ng tama ang maikling dagger. Sa loob ng buong linggo, sinanay rin ni Gerald ang kanyang sarili na matutunan ang 3 iba pang mga techniques. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang sanayin ang sarili niya sa 3 techniques dahil hindi siya mahilig gumamit ng mahabang espada. Bigla niyang napagtanto na naantala niya ang kanyang paghahanap para sa Eternal Coffin. Doon niya napagpasyahan na oras na para umalis sa kagubatan at magpatuloy sa pagtungo sa northwest. Mabuti na lang at nakalabas si Gerald sa masukal na kagubatan pagsapit ng gabi. May nakita siyang maliit na taon sa gilid ng kagubatan, napansin niya na tuyot ang kapaligiran kaya naisip niya na maaring malapit ito sa isang disyerto. Matapos magtanong sa ilan sa mga taong bayan, nalaman niya na nasa border na siya ng Death Desert. Natuwa siya dahil tama ang kanyang navigation habang naglalakbay siya kagubatan kanina na malapit sa lugar na ito ang disyerto. Nagpapasalamat din siya na medyo malapit sa disyerto ang pinagbagsakan ng helicopter dahil matatagalan pa ang paglalakad niya kung sa malayo sila bumagsak. Matapos makahanap ng isang hotel na matutuluyan, umalis si Gerald para bumili ng maayos na damit dahil alam niya na kailangan niya ng pansamantalang pahinga. Nang makuha na niya ang lahat ng kailangan niya, babalik na sana siya sa kanyang hotel nang biglang may narinig ang kanyang matalas na tainga na may sumigaw sa hindi kalayuan. Anong gagawin mo sa akin? Wala naman. Nakita lang namin na galing kayong dalawa sa labas ng bayan kaya gusto lang namin kayong ilibre ng inumin. Para lang ipakita namin sa inyo ang aming paghanga. Tumabi ka, sabi ng isa sa mga babae habang tinatabi ang mga lalaki para makaalis siya mula sa sitwasyon na iyon. Hoy! Huwag ka munang umalis, ganda, sabi ng isa pang lalaki, habang hinaharangan niya ang dinadaanan ng babae kasama ang ilan pang lalaki. Ang mga lalaking ito ay may maruming mga intensyon matapos nilang makita na maganda ang dalawang babae. Karaniwan ang mga ganitong pangyayari, ngunit hindi napigilan ni Gerald na mapahinto sa kanyang paglalakad nang makita niya ito. Bakit parang kaboses niya ito? Habang nakikinig si Gerald, mas lalo niyang naisip na may kaboses ang babaeng iyon. Naintriga siya kaya sinundan ni Gerald ang boses hanggang sa makarating siya sa isang sulok ng kalye. Napatingin siya sa babae at bigla na lamang kumibot ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Siya nga talaga. Ano ang ginagawa niya dito, nagtataka si Gerald. Gayunpaman, isinantabi niya muna ang kanyang pagkagulat nang makita niyang nagsimula ng kumilos ang mga lalaki. Nakakunot ang kanyang noo nang nagsimula siyang maglakad patungo sa mga nanggugulo na mga lalaki. Hilahin na sana ng mga lalaki ang mga babae nang bigla nilang naramdaman na may mga kamay na nakahawak sa kanilang mga balikat. Paglingon nila kung sino iyon, bumungad sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng cap at mask. Huh? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang mangyalam sa amin. Kung hindi ka alis ngayon, papatayin kita, pinagbantaan siya ng isa sa mga lalaki. Siniguro ni Gerald na ibahin ang kanyang boses nang sinabi niya, huwag niyo silang guluhin. Oh? Gusto mo talagang kumilos na parang isang bayani at iligtas ang mga magagandang ito. Isa ka lang. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, hinawakan na siya ni Gerald sa kanyang pulso at makalipas lamang ang ilang segundo, narinig ang tunog ng mga nabaling mga buto mula sa lalaki.
Agad na umatake kay Gerald ang mga kakampi ng lalaki nang marinig nilang sumigaw ito. Gayunpaman, silang lahat ay napasigaw sa sakit habang nakahawak sa kanilang nasaktang mga kamao pagkatapos nilang suntukin ng paulit-ulit ang dibdib ni Gerald. Silang lahat ay takot na nakatingin kay Gerald. Naramdaman nila na parang sinusuntok nila ang isang bundok at hindi isang tao. Pakiramdam nila na parang mababali ang kanilang mga buto kung ipagpapatuloy nila ang pagsuntok sa kanya habang nagtataka silang lahat kung anong klase ng katawan ang meron si Gerald. Kung ayaw niyong mamatay, umalis na kayo ngayon din, walang emosyon na sinabi ni Gerald. Napalunok ang mga kalalakihan habang hawak nila ang kanilang nasaktang mga kamay nang sila ay kaawa-awang tumakbo palayo. Naisip nila na ito ang pinakamagandang bagay na magagawa nila nang makita nila ang mga mata ni Gerald na handang pumatay. Sobra itong nakakatakot. Nang tumakbo ang mga lalaki, ang dalawang babae ay tumingin sa kanilang tagapagligtas at napuno sila ng pasasalamat sa taong ito. Salamat sa pagligtas sa amin, sir, sabi ng isa sa mga babae, habang ibinababa pa ni Gerald ang kanyang cap. Umiling si Gerald saka tumingin sa ibaba bago siya sumagot, walang problema. Umuwi na kayo. Pagkasabi niya ito, tatalikod na sana si Gerald at aalis nang bigla niyang narinig ang sinabi ng isa sa mga babae, aray. Ang paa ko. Lumingon siya at nakita niya ang nakasalukuyang nakahawak sa ankle ang babaeng sumigaw. Malamang ay nasaktan siya noong nagpumilit siyang palayain ang kanyang sarili kanina. Okay ka lang, sabay na tinanong ni Gerald at ng isa pang babae habang nakasquat silang dalawa. Nabigla silang dalawa dahil pareho ang kanilang reaksyon habang ang babaeng nasaktan naman ay biglang sumagot, masakit ang ankle ko. Parang hindi ako makakalakad. Susuportahan na lang kita, sabi ng karismatikong babae na nakasalamin. Kahit na tinutulungan siya ng kanyang kaibigan, masyadong masakit ang binti ng babae para makalakad siya ng higit sa ilang hakbang. Pinanood ni Gerald ang dalawa na huminto ng ilang beses para magpahinga at sinabi na lang niya, matatagalan kayo kung gagawin niyo pa ito. Patingin nga ako. Sige. Pero, hindi ba mas mabuti kung ipapacheck ko ang kanyang ankle sa isang pagamutan malapit sa amin? Natatakot ako na baka bumalik ang mga mukong na iyon, malumanay na sinabi ng babaeng nakasalamin. Sige, sabi ni Gerald habang buhat niya ang sugatang babae sa kanyang likod. Nasa ganitong sitwasyon na naman siya, kaya medyo nostalgic ang pakiramdam na ito para kay Gerald. Speaking of, saan kayo pupunta? Ay, sa Batch Hotel kami nananatili ngayon. Oh? Nagkataon. Doon din ako tumutuloy ngayon. Ganoon ba? Nandito ka ba para magbakasyon? Oo. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Mga reporter ba kayo o ano? Sagot ni Gerald na may pilit ng ngiti. Gulat na gulat ang mga babae sa sinabi niya, papaano mo nalaman? Medyo halata sa ugali at itsura niyo, sabi ni Gerald. Haha. Nakakatawa ka talaga no, sagot ng babaeng nakasalamin. Kung okay lang sa'yo, pwede bang malaman kung saan ka nakatira? Tanong ng sugatang babae. Hindi naman importante yon, di ba? Ay, kasi parang kahawig mo kasi ang kaibigan ko dati. Pero hindi nga lang siya kasing lakas mo, medyo kinakabahan na sumagot ang dalaga. Pagkatapos nito ay idinagdag niya. Ilang beses kasi akong naspray noon at iyon ang unang pagkakataon na nagkakilala kami ng maayos. Natatandaan ko pa rin na binuhat niya ako sa kanyang likod, katulad ng ginagawa mo ngayon. Mukhang emosyonal ka kapag siya ang binabanggit mo. Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Gerald habang namumula ang kanyang mukha. Hindi ako naging swerte na maging girlfriend niya. Walang swerte sa pag-ibig, hindi ba? Malamang hindi lang niya alam kung paano ka pahalagahan. Maganda ka kaya sigurado akong makukuha mo lahat ng lalaking gusto mo, sagot ni Gerald. Tama siya. Sa tingin ko parang isang taon na rin simula nung huli kayong mag-usap, kaya mas mabuti nang kalimutan mo siya at magpatuloy sa buhay mo, sabi ng babaeng nakasalamin. Hindi siya ang tipo ng tao na madali kong bitawan, sagot ng sugatang babae habang umiling. Bumuntong hininga ang babaeng nakasalamin bago niya sinabi, wala talagang kwenta kapag nakikipagtalo ako sayo. Nanatiling tahimik si Gerald habang pinapakinggan niya sila. Maya-maya pa ay dumating na ang tatlo sa hotel. May restaurant sa unang palapag ng hotel, pumasik silang tatlo doon at napansin agad ng grupo ng mga taong kumakain doon ang dalawang babae. Parang magkakakilala sila dahil mabilis na tumakbo ang grupo papunta sa kanila. Okay ka lang? Ano ito? Anong nangyari?
Paano ka nasugatan? Nag-aalalang tinanong ng parang leader ng grupo habang naglalakad siya palapit. Pagkatapos niyang magtanong, may tumakbo papunta sa kanila na isa pa sa mga lalaki na mukhang charismatic at nakasuot pa ito ng suit. Okay ka lang ba, Gia? Bago pa man siya makasagot, ang parehong lalaki ay biglang tumingin kay Gerald na may bakas ng selos sa kanilang mga mata. Sino ang lalaking ito? At bakit karga kanya sa kanyang likuran? Iniligtas kami ng lalaking ito, Marlockhart, sabi ni Gia habang dahan-dahan siyang bumaba mula sa likuran ni Gerald. Paulit-ulit kong sinabi sa'yo na huwag mo akong tawagin ng ganyan, Gia. Tawagin mo na lang akong Win. Parang weird kasi na tawagin mo akong Marlockhart, sagot ni Win. Hindi sumagot si Gia sa kanya at pagkatapos ay lumingon na lang siya kay Gerald bago niya sinabing, anyway, hindi pa namin alam ang pangalan mo, ano nga pala ito? Naramdaman ni Gia na parang pamilyang ang lalaking ito sa unang pagkakataon na nagkita sila. Hindi rin niya masabi kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Parang malapit siya sa kanya kahit na ngayon lang sila nagkita. Matagal na panahon na mula nang huli niyang naramdaman ang ganoong pakiramdam sa sinumang lalaki. Kung magiging eksakto lang siya sa kanyang mga salita, ang pakiramdam na ito ang katulad ng pakikipagkita niya muli sa isang matagal nang nawawalang kamag-anak. Oo nga, hindi pa namin alam ang pangalan mo, nakangiting sinabi ng babaeng nakasalamin. Hindi niyo na kailangang malaman, maliit na bagay lang naman ang tinulong ko, sagot ni Gerald habang ibinababa niya ang kanyang cup bago siya umakyat papunta sa kanyang hotel room. Sumimangot ang babaeng nakasalamin nang makita niya iyon. Sino siya, Meredith? Bakit siya nakasuot ng sombrero at nakamask kahit na napakataas ng araw sa labas? Ano ba ang tingin niya sa sarili niya, panunuyan ni Win? Naramdaman ni Meredith na parang isang Superman si Gerald pagkatapos niyang iligtas ang mga babae. Si Win naman ay naghihintay ng pagkakataon na gawin ang ganoong bagay para kay Gia. Ngunit ngayon ay may taong nauna sa kanya, kaya pareho siyang kinakabahan at naiinggit kay Gerald. Bakit ang sama naman ng bibig mo sa taong tumulong sa amin, Win? Naiinis na sinabi ni Meredith. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ganoon ang inaasta niya, sagot ni Win. Huwag kayong mag-away. Ang mahalaga lang ngayon ay maayos silang nakabalik dito. Dahil nakabalik na kayong dalawa, pumunta na kayo doon at mag-order ng pagkain. Pupunta tayo sa dessert kapag dumating na ang Master of the Dessert, sabi ng leader nila. Tumahimik ang lahat nang marinig nila iyon. Mayroong higit sa 20 tao sa grupo ni Gia, 13 sa mga ito ay mga lalaki at ang iba ay mga babae. Ang grupo at nandoon upang magsagawa ng research sa dessert kasama sina Meredith at Gia bilang mga reporter. Si Win naman ay anak ng sponsor ng research team. Siya ay mayaman at makapangyarihan, nahulog na siya kay Gia mula nang una niya itong makita sa isang event simula noon, palagi na niyang sinusubukang makuha ang loob nito at sumama pa siya sa research trip na ito para lang ipagpatuloy ang panliligaw sa kanya. Bumalik ang leader nila sa mesa at sinabi, oo nga pala, nasaan na nga ba siya? Nakakapagtaka. Hindi tayo magtatagal sa dessert nang wala siya. Sinasabi ng ilang mga tao na kabisado ng Master of the Dessert ang dessert dahil lumaki siya doon. Habang nag-uusap ang mga miyembro ng grupo, bigla nilang narinig na papalapit sa hotel ang mga tunog ng bells na karaniwang sinusuot ng mga camel sa mga bahaging ito. Maya-maya pa ay huminto ito sa harap ng hotel at nakita nila na may mahigit sa 20 carts na hinihila ang camel. Nakatayo sa pasukan ang isang matandang lalaki na may maitim na balat at may puting balbas, tara na. Siya ang gumagabay sa lahat ng mga camel, bigla namang lumabas ang lahat ng mga tao sa restaurant nang marinig nilang sumigaw siya. Bukod sa mga researchers, mayroon ding ibang mga turista na kinuha ang Master of the Dessert para gamitin ang kanyang mga carts at sa kanyang guidance. Inilagay ng mga turista ang kanilang mga bag at bote sa mga camels at sinimulan silang igabay ng Master of the Dessert papunta sa dessert. Tara, Gia. Dinagdagan ko ang bayad ko sa kanya dahil nasugatan mo ang paa mo. Makakasakay tayo sa cart kasama si Professor Yale para hindi na tayo maglakad, sabi ni Win habang nakatingin siya kay Gia. Gayunpaman, agad siyang nagselos nang makita niyang nakatingin si Gia sa second floor na parabang may hinihintay siya. Huwag mong sabihin na hinihintay mo ang lalaking iyon, Gia. Hindi. Hindi nga kami magkakilala, sagot ni Gia. Mabuti naman. Umalis na tayo ngayon. Eto, tutulungan na kita. Okay lang, kaya naman akong tulungan ni Meredith. Nang handa na ang lahat, sinimulan silang pangunahan ng matandang lalaki sa disyerto. Lumabas lamang si Gerald nang makalayo na sila.
Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Gia dito pagkatapos ng isang buong taon. Napansin niya rin na nagsimula na siyang magtrabaho at mukhang maganda rin ang kanyang buhay. Noong una ay natukso si Gerald na ibunyag ang kanyang pagkatao kay Gia, lalo na't nalaman niyang hindi pa rin siya nakakalimutan nito kahit na isang taon na ang nakalipas. Alam ni Gerald na masama ang trato niya kay Gia noon at alam niyang imposible na magkasama sila, kaya nagpasya si Gerald na huwag nang sirain ang pag-move on ng babaeng ito sa kanya. Sa bagay, napansin ni Gerald na napakabait ni Win kay Gia kanina. Hindi siya gusto Win, pero nagtitiwala siya na gusto lang ni Win ang best para kay Gia. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na bumalik si Gerald para gamutin ang kanyang nasugatan na angkle noon. Nakita niya na may taong tutulong na kay Gia. Umiling si Gerald sa kinuha ang kanyang bagahe at naghanda na siyang umalis. 3 buwan na lang at magaganap na ang Pledge of the Holy Water kaya nababalisa siya tungkol dito. Kailangan pa niyang magsanay ng sapat para maging isang ganap na Great Master at para mahanap niya ang Eternal Coffin bago pa man siya mamatay. Hindi niya pwedeng sayangin ang kahit isang segundo. Nang makarating siya sa disyerto, nakasalubong muli ni Gerald ang grupo ni Gia. Gayunpaman, ang kanilang ruta ay hinaharangan ng ilang mga tao na nakasuot ng damit na may pulang manggas. Hoy, bakit mo kami pinipigilang dumaan? Hindi mo pag-aari ang disyerto. Sigaw ng ilan sa mga turista. Pasensya na pero may ilang mga bangkay ang sa disyerto ilang araw na ang nakalipas at ang mga ito ay mukhang nahirapan bago sila namatay. Sinasabihan namin kayo na iwasan niyo munang pumasok sa disyerto sa mga susunod na araw. Huwag niyong isasakripisyo ang buhay niyo para sa isang bakasyon lamang, paliwanag ng isa sa mga lalaking may pulang manggas. Sa tingin mo hindi pa namin alam ang tungkol dito? Nandito kami para gumala at walang makakapigil sa amin. Huwag niyong pansinin ang mga lalaking nakapulang manggas. Magpatuloy tayo, sigaw ng isa sa mga babaeng turista habang ang ilan sa kanila ay nakalusot sa daanan. Determinado ang grupo ng mga turista na magpatuloy, kaya hindi na sila napigilan ng mga lalaking nakapulang manggas. Ang mga turista ay pumunta dito para sa isang adventure. Lumapit si Professor Yale sa grupo na may pulang manggas, pinahalagahan namin ang inyong trabaho dito, mga sir. Ang mga turista na iyon ay nandito para magbakasyon, pero ang grupo ko ay nandito para magsagawa ng research. Sana payagan mo kami at ang aming mga cart na makadaan. Mukhang seryoso ang gagawin nyo dito. Mukhang hindi namin kayo mapipigilan na magpatuloy. Umaasa akong magtagumpay kayong lahat sa inyong mga gawain. Sagot ng isa sa mga lalaki habang pinapayagan niya ang iba pang mga kasama sa grupo ni Gia na dumaan. Nagpatuloy si Professor Yale at ang iba pang mga researchers na dumaan nang biglang nakita ni Meredith ang ilan sa mga turista na umaatras. Siguro natatakot sila matapos marinig ang sinabi ng mga lalaking nakapula ang manggas. Nagulat siya nang may nakita siyang pamilyar na taong naglalakad din sa likuran nila. Kumaway si Meredith sa kanya at sinabi, mukhang sumama ka rin. Tumango si Gerald sa kanya at nagpatuloy lang siya ng paglalakad ng tahimik. Napansin ni Gia na nandoon si Gerald kaya nakatuon ang atensyon niya dito. Pamilyar talaga ang lalaking ito habang patuloy siyang nakatingin dito. Nanguhula siya kung sino ito, ngunit ang taong nasa isip niya ay may malayo na pangangatawan sa lalaking ito. Sa palagay ko mas mabuting sumali ka sa grupo namin. Tulad ng sinabi ng mga lalaking iyon, mukhang delikado ang desert na ito. Magiging ligtas ko kung didikit ka sa amin dahil marami kaming mga turista sa grupo. Gaya ng sinasabi nila, safety in numbers. Gusto mo ba? Suggestion ni Meredith mula sa ibabaw ng cart. Ha? Mukhang walang pera ang lalaking ito. I mean wala siyang camel na makapagbigay sa kanya ng tubig. Mamamatay muna siya sa uhaw bago pa man niya marating ang kalagitnaan ng desert. Sabi ni Wen. Please, sumama ka sa amin. Kaya kong bayaran ka. Nag-aalalang tinanong ni Meredith. Umiling si Gerald at sumagot, salamat pero hindi ako makakasama sa inyo. Hey! Hindi ka makakasama. Hindi mo alam kung gaano kadaling mawala sa disyerto na ito, tama ba? Kung hindi dahil sa tulong ko, 9 sa 10 mga tao ang hindi makakalabas ng buhay dito. Sinasabihan na kita ngayon na pagsisisihan mo ang hindi pagsama sa amin. At saka, kahit na magbago ang isip mo at may ibang tao na magbabayad para sayo, hindi pa rin kita papayagan na sumama sa amin, panunuyan ng Master of the Desert habang nakatingin siya ng masama kay Gerald bago niya inubos ang kanyang isang kanang beer.
Malaki ang ego ni Master of the Desert dahil maraming mga tao ang nangangailangan ng guidance niya. Kasabay nito, sinampal niya ang mga gilid ng kanyang mga kamel na naging dahilan para mabilis na umandar ang kanyang mga cart. Walang magawa si Gia at Meredith kundi nag-aalalang tumitig kay Gerald habang unti-unti siyang nawawala sa kanilang paningin. Kahit na matagal at mainit ang paglalakbay sa disyerto, naging maayos ang kalagayan ng mga researchers at ang mga turista sa tulong ng Master of the Desert. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, dumating ang grupo sa sentro ng disyerto. Tulad ng inaasahan, walang ibang tao o hayop ang makikita sa loob ng mabuhanging lupain. Sa oras na iyon, malapit nang dumilim kaya nagpasya silang huminto sa isang shelter na sira-sira. Mabuti na lang at naging sapat na ito para makatulog sila ng maayos sa gabing iyon. Ano na kaya ang nangyari sa lalaking iyon? Sa tingin mo ba ay bumalik na siya sa bayan? Tanong ni Gia habang nakaupo siya sa tabi ng fireplace, patuloy niyang iniisip ang lalaking nagligtas sa kanya. Parang hindi. Mukhang hindi siya ganoong klase ng lalaki. Siya ay mukhang reliable at mature. Teka lang. Bakit mo pa rin siya iniisip? Di ba sabi mo mahal mo si Gerald? Hindi kaya nagkakagusto ka sa kanya dahil kamukha at naalala mo si Gerald sa kanya, masungit na sinabi ni Meredith. Para bang nakikita niya ang pakiramdam sa likod ng mga kilos ni Gia. Ano? Hindi. Nag-aalala lang ako dahil iniligtas niya nga ang buhay natin. At saka, hindi mo rin ba siya iniisip, Meredith, nakangiting sinabi ni Gia. Umaamin ako na gusto ko ng mga matur na mga tak, at siya ay isa sa mga iyon. Ang mga mata niya pa ay may tinatagong mga kwento sa likod nito. Siya ang tipo ng misteryosong boyfriend na alam kong type ko, walang alinlangan na sumagot si Meredith. Iyon ba ay isang hindi direktang paraan para sabihin na gusto mo siya? Naging interesado si Gia nang marinig ang sinabi niya. Well, hindi ko alam, okay. Siguro hindi ko lang rin maiwasang isipin siya. Gusto ko talaga siyang makita ulit, okay, sagot ni Meredith habang nakapatong ang kanyang pisngi sa kanyang mga habang nakatingala siya sa langit. Napatahimik at tumingin din si Gia sa langit nang marinig niya iyon. Ako rin. Gusto ko rin siyang makita muli, naisip ni Gia sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Win sa kanila bago niya sinabing, Gia. Meredith, anong ginagawa niyong dalawa? Uminom kayo ng mainit na tubig. Magiging malamig na ang panahon kapag nawala na ang araw. Okay lang, hindi ako nauuhaw, sagot ni Gia habang umiiling. Alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Win. Alam niya na si Win ang tipo ng lalaki na dominante ang aura saan man siya pumunta, ngunit hindi siya ang uri ng taong gusto niya. Kahit na patuloy siyang nililigawan nito, alam ni Gia na imposibleng magkasama sila. Dahil dito, mas nagigilty si Gia sa tuwing sinusuyo siya ni Win. Sige, bakit hindi na lang kayo pumunta doon at makinig sa mga kwento ng Master of the Desert? So far, nakakatakot ang lahat ng mga kwento niya. Sabi ni Win. Pagkatapos nito ay tinuro niya ang professor bago niya idinagdag, tingnan mo, kahit si Professor Yale ay interesado sa kanyang mga kwento. Tara? Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Gia at Meredith sa isa't isa. Nandito sila bilang mga reporter at kailangan nilang magsulat ng mga artikles, kapag bumalik sila doon, baka makatulong sa kanilang mga uritings ang pakikinig ng ilang mga storya. Dahil doon, muling sumama ang 2 babae sa grupo ng mga tao na nakikinig sa kwento ng Master of the Desert. Ang kwento mismo ay tinatawag na, Alamat ng Kapranani, at siniguro ng lalaking may balbas na gamitin ang kanyang pinakaseryosong boses habang ibinabahagi sa lahat ang kwento. Sa madaling salita, ang kwento ay tungkol sa isang matandang lola na nakatira sa disyerto. Walang nakakaalam kung tao ba siya o isang multo, ngunit sinasabi sa kwento na sinipsip niya ang mga tao hanggang sa maubusan sila ng dugo. Sa katunayan, may mga nagsabi na si Kapranani ang may kagagawan ng mga naunang pagkamatay ng mga tao sa disyerto. Nakakatakot siya at napakalakas niya na hindi siya tinatablan ng bala. Walang sinuman ang may kayang pumatay sa kanya at may ilang mga tao na nagsabing namamatay agad ang mga taong nakakakita sa kanya. Nakakatakot ba talaga siya? Kung nangyari talaga ito, dapat matagal na itong isinapubliko. Sabi ng isa sa mga taong nagsisiksikan sa harap ng Master of the Desert. Marami sa kanila ang nanatiling tahimik habang natatakot sila sa mga kwento. Nakakatakot talaga siya. Mas magugulat ka pa sa sasabihin ko. Totoo si Kapranani at nakita ko na siya dati, bulong ng Master of the Desert.
Kinilabutan si Professor Yali ngunit pinili niyang tumawa at sinabing, mapagbiro ka talaga, Master of the Desert. Huwag mong masyadong takutin ang mga bata. Pero hindi ako nagbibiro. Nakita ko talaga siya noon. 7 years old pa lang ako noon at nakita ko siya noong sinusundan ko ang tatay ko sa disyerto, seryosong sinabi ng lalaking may mahabang balbas at maririnig ang takot sa kanyang boses. Nakita ng lahat ang seryosong itsura ng matanda kaya kahit si Professor Yale ay napahinto sa kakatawa. Medyo gabi na noon katulad ng oras na ito. Lumubog ang araw noon at lalong dumilim ang kalangitan. Tumawid kami noon sa isang ilog at sinabi sa akin ng tatay ko na doon kami magtatayo ng camp. Pagkatapos naming maisaayos ang lahat, pumunta kami sa ilog para kumuha ng tubig para sa susunod na araw. Pagkarating namin sa ilog, doon namin siya nakita. Nakatitig ang lahat sa Master of the Desert habang nagpapatuloy siya. Si Kapranani ay umiinom ng tubig sa tabi ng ilog at kahit na hindi ko makita ng maayos ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan, naaalala ko na siya ay may mahabang dila at ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Napahinto kami at itinaas ng matandang babae ang kanyang ulo at nakipag-eye contact sa amin. Saglit lang iyon, pero nakita kong berde ang mga mata niya. Sa kabutihang palad, mabuti na lang at natangay ako ang tatay ko sa tamang oras habang sumisigaw siya, huwag kang tumingin sa kanya, Billy. Tumalikod ka? Pagkasabi niya nito ay agad na tumalikod ang tatay ko at lumuhod sa buhangin. Ganoon din ang ginawa ko, naalala ko na minsan niyang sinabi sa akin na kung sakaling makasalubong ng sinuman ang Kapranani, kailangan nilang tumalikod sa kanya at hindi sila pwedeng lumingon. Anong nangyari pagkatapos nito? Tanong ng isa sa mga turista. Pagkatapos nito ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin at sa tatay ko. Pero napakagaan ng kanyang mga paa na halos hindi ito marinig, maliban sa malambot na kaluskos ng buhangin. Sa puntong iyon, narinig sa likuran namin ang boses ng isang bata na nagsimulang bumulong, huwag mo siyang tingnan, Billy. Lumingon ka? Ngayon din. Siyempre hindi ko pinakinggan ang mga nakakatakot na boses na iyon. Sinabi sa akin ng tatay ko na ginagaya ni Kapranani ang boses natin para malinlang siya. Tapos, ano ang sumunod na nangyari? Tanong ng iba. Pagkatapos, katahimikan. Patuloy na lumuhod kami ng tatay ko at hindi kami nagsalita, sagot Master of the Desert. Tumahimik ang lahat ng mga tao. Lalo na ito para sa mga babae na basang-basa na ngayon ng malamig na pawis. Dahil sa katahimikang iyon, biglang narinig ng lahat ang mahinang tunog ng mga paa na humihila sa buhangin na dahan-dahang papalapit sa kanila. Lumingon ang lahat sa pasukan at silang lahat ay nakatitig sa nakakatakot at mahabang figura na unti-unting lumalapit. Natakot ang ilang mga babae kaya sumigaw silang lahat. Gayunpaman, napagtanto nila na ito ay isang binata lamang na nakasuot ng maskara at cap, ikaw. Muntikan na kaming mamatay sa takot dahil sayo. Si Meredith ay nagulat nang sabihin niya, ikaw na naman. Ang taong lumabas ay walang iba kundi si Gerald. Hindi tinanggal ni Gerald ang kanyang maskara, nagkataon na nandito ka rin. Ikaw nga. Iniisip kita kanina pa, sabi ni Meredith habang nakangiti siya. Napangisisiwin nang makita niya si Gerald, ikaw pala yan. Anong nangyari? Wala kang ibang mapupuntahan, di ba? O baka naubusan ka na ng tubig? Mukhang tuwang-tuwa ka nung nakita mo yung mga cart natin, di ba? Haha. Anong problema, akala ko hindi mo kailangan ng tulong namin. Nagkataon lang talaga, sagot ni Gerald habang papunta siya sa isang sulok at tahimik siyang umupo. Hindi pa ba nakabalik sila Minnie at Juan? Tanong ng isang tao mula sa grupong iyon. Ano? Kailan pa sila umalis? Tanong ng Master of the Desert. Mga kalahating oras na rin ang nakalipas. Lumabas sila para kumuha ng litrato. Delikado na nasa labas sila ng gabi. Kailangan natin silang hanapin kaagad, utos ng Master of the Desert habang ang ilan pang mga tao ay umalis ng kasama niya. Sinisigaw ng mga tao ang pangalan ng mga nawawalang tao nang biglang hysterical na sumigaw ang ilang mga babae. Nagulat ang lahat nang marinig nila kaya nagsimula silang magtipon sa paligid ng mga sumisigaw na babae. Ano ang nangyari? Gayunpaman, nalinaw ang katanungan na iyon nang tumingin sila sa direksyon kung saan nakatingin ang mga sumisigaw na babe. Nakahiga sa dun ang dalawang bangkay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga bangkay ay parang sinipsip ang kanilang mga dugo hanggang sa matuyo ang katawan nila na ang kanilang mga balat ay nakakapit ng mahigpit sa kanilang mga buto.
Sila Minnie at Juan, sigaw ng isang tao mula sa loob ng search party nang makilala nito ang damit na suot ng mga bangkay. Paano nangyari ito? Kalahating oras pa lang ang nakalipas, sabi ni Professor Yale. Maraming mga karanasan si Professor Yale kaya hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari. Tumaas ang mga balahibo niya nang makita niya ang dalawang bangkay. Si Kapranani. Nandito na siya, nautal na sinabi ng Master of the Desert nang mapalunok siya sa takot. Natakot ang lahat nang makita nila iyon kaya kusa silang napayakap sa isa't isa. Lumapit ka sa akin, Gya. Dito ka lang sa tabi ko, sigaw ni Win habang maririnig sa kanyang boses ang takot. Samantala, ang Master of the Desert ay nagsimulang lumuhod at manalangin, dumaan lang kami, Kapranani. Wala kaming masamang intensyon, patawarin mo kami. Nang marinig iyon, ginaya agad siya ng iba at inuulit ang eksaktong mga salita na ginamit ng lalaking may balbas. Si Gerald naman ay lumapit lamang sa dalawang bangkay at nagsalita siya pagkatapos niya itong tingnan, ano Kapranani? Ginawa ito ng isang halimaw lamang. Anong sinabi mo? Kalokohan. Bata ka lang at wala kang alam. Bantayan mo ang mga salita mo o ikaw ang unang taong papatayin ni Kapranani, sinaway siya ng Master of the Desert nang maramdaman nitong masyadong pabaya ang mga salita ni Gerald. Bantayan mo ang mga salita mo o ikaw ang unang taong papatayin ni Kapranani. Pagkatapos itong sabihin ni Master of the Desert, narinig na may boses na umulit ng sinabi niya habang dumadaan ang malakas na hangin. Takot na nakikinig ang lahat habang paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang parang bata na boses. Naging nakakasindak ang pakiramdam sa paligid habang nangyayari ito sa ilalim ng mahinang ilaw ng buwan. Sa pagkakataong iyon, nagpigil ng hininga si Professor Yale, at ang iba pa habang nakatitig sila sa likuran ni Gerald. Kukuya! Mag-ingat ka? Nasa likod mo siya, binalaan siya ni Nadia at Meredith nang sabay-sabay silang tumayo at maririnig ang matinding takot sa kanilang boses. Nakutuban na ni Gerald kung ano ang halimaw na iyon. Kanina niya pa ito minamanmanan at nang lumingon siya para titigan ang halimaw, lumalakas na pala ang hula niya. Ang halimaw mismo ay may kulay berdeng mga mata at magulo ang buhok nito, kasalukuyan itong gumagapang palabas mula sa isang dun. Tumayo ito ng tuwid at makikita na mukha siyang tao sa unang tingin. Gayunpaman, nalaman niya na hindi ito isang tao pagkatapos niya itong suriin ng maigi. Paulit-ulit niyang sinabi ang parehong linya mula kanina at dahan-dahan itong gumapang patungo kay Gerald gamit ang kanyang mahabang dila at puno ito ng mga hilera ng barbs. Ang mga ito ay hinihila sa may lupa. Kapranani, nautal na sinabi ng Master of the Desert dahil takot na takot siya hanggang sa agad siyang yumuko sa harapan ng halimaw. Ilang gabi at ilang araw na kitang hinahanap, alam mo ba iyon? Mabuti naman at nagpasya kang ipakita ang iyong sarili ngayon, sumigaw si Gerald. Sa totoo lang, matagal na sanang nakalagpas si Gerald sa center point ng disyerto base sa kanyang lakas ngayon. Gayunpaman, bigla niyang natuklasan si Kapranani. Kung normal lang ang mga pangyayari, kanina niya pa sana nilampasan ang lugar na ito at ipinagpatuloy ang kanyang biyahe. Gayunpaman, hindi ito normal na mga pangyayari. Tutal nasa likod pa rin niya si Gya, ang grupo nito. Nangamba si Gerald para sa kaligtasan ni Gya dahil nalaman niya na mahilig umatake sa mga turista ang halimaw. Naobserbahan niya rin na hindi makakalaban ng isang normal na tao ang halimaw. Dahil doon, bumalik siya para hanapin si Gya. Napagtanto ng halimaw kung anong klase ng tao si Gerald kaya napuno ng galit ang berdeng mga mata nito habang tumutulo ang berdeng laway mula sa kanyang nakabukas na bibig. Umalis na kayo. Kakalabanin ko siya, utos ni Gerald nang lumingon siya kay Professor Yale at sa iba pa. Tumango si Professor Yale at ang iba pa sa kanya, ngunit si Win ay naglabas ng baril sa kanyang bulsa at sinabing, halimaw lang naman ito, di ba? Ano ang kinatatakutan ninyong lahat? Huwag kang mag-alala, Gya. Poprotektahan kita. Panoorin mo kung paano ko siya papatayin. Mataas ang ego ni Win kaya sinigurado niya na hindi na nakawin ng kanyang karibal ang kanyang spotlight. Dahil doon, tinutukan niya ang halimaw ng baril at pinindot niya ang trigger. Tumama ang bala ngunit hindi nagulat si Kapranani sa atake. Tulang ng unang sinabi ng Master of the Desert, ang halimaw ay halos bulletproof dahil matigas ang balat na ito. Ano, natulala si Win nang makita niya ito. Kahit na hindi ito nasaktan ng bala, nagalit pa rin ang halimaw sa atake ni Win. Mabilis itong lumapit sa kanya at tumayo sa kanyang bago nito, hinawakan si Win sa kanyang kwelyo at inihagis siya sa hangin.
Sa isang saglit, bumagsak ang katawan ni Wayne sa buhangin. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla na lamang siyang sumuka ng dugo. Na napakalakas, nauutal na sinabi ni Professor Yale nang bigla siyang namutla sa takot habang inaakay ang kanyang grupo ng mga researcher patungo sa likuran. Bumagsak na si Wayne kaya humarap muli ang halimaw kay Gerald, siya nga naman ang unang target ng halimaw. Tumingin ito sa kanya at naramdaman niya kung gaano kalakas at kabangis si Gerald. Nang sumugod ito sa kanya, pinalipad siya ni Gerald gamit ang isang malakas na sipa. Makapal ang balat ng halimaw ngunit si Gerald ay isang semi-great master pa rin. Sa madaling salita, hindi nito kayang talunin ang inner strength ni Gerald. Bumagsak ito sa lupa at nagpakawala si Kapranani ng nakakatakot na sigaw. Takot na takot ang halimaw at sinimulan nitong hukayin ang buhangin gamit ang lahat ng kanyang 4 na paa. Sa sandaling iyon, si Gia ay hindi sumama sa ibang mga tao na tumakas na at bigla siyang sumigaw, "Kukuya! Mag-ingat ka!" Napatitig ang halimaw kay Gia nang marinig siya nito. Sa loob ng isang segundo, nagdesisyon ang halimaw nang dumukot ng isang dakot ng buhangin at ibinato niya ito kay Gerald. Umiwas si Gerald sa atake kaya kinuha ng halimaw ang pagkakataon na ito para sumugod kay Gia. Hindi inakala ni Gia na nakatayo na sa harapan niya si Kapranani. Hindi inaasahan ni Gerald na magiging ganito katalino ang halimaw. Nabigla siya nang minanipula siya nito para lang umatake kay Gia. Bago pa ito napagtanto ni Gerald, sina Gia, Meredith ay nahuli na ng halimaw. Nang makita iyon, tumakbo si Gerald patungo sa Kapranani bago inihagis ang isang napakabilis na itim na bagay papunta sa kanyang dibdib. Gayunpaman, wala itong naging epekto sa halimaw at nagmadali itong tumakbo palayo habang hawak niya sila Gia at Meredith. Gia, sigaw ni Gerald nang naramdaman niyang kumibot ang puso niya habang pinagmamasdan ang halimaw na tumakas sa madilim na gabi. Sa pagkakaalam niya, ang halimaw na ito ay uhaw sa dugo. Magkakaroon ba ng pagkakataon na mabuhay pa sina Gia at Meredith sa kamay ng halimaw? Ano ang dapat nating gawin? Wala na sila Gia at Meredith. Kinakabahan na sumigaw ang ilan sa mga researchers. Sa pagkakataong iyon, lumingon si Gerald sa Master of the Desert na patuloy na nakaluhod pa rin. Lumapit siya dito at binuhat sa balbas na lalaki gamit ang isang kamay. Sagutin mo ako. Alam mo ba kung saan ang pugad ng halimaw? O kung saan siya madalas pumunta? Walang emosyon na nagtanong si Gerald. Hindi ako sigurado. Anong gagawin mo? Huwag mong kalimutan na ikaw ang kauna-unahang tao na ginalit si Kapranani. Kapag nagagalit siya, mas lalo siyang nahuhumaling na pumatay, sagot ng Master of the Desert. Papatay? Halika dito at papatayin din kita. Huwag kang magpadalos-dalos, binata. Pakalmahin mo ang iyong sarili, sigaw ni Professor Yale habang sinusubukan niyang pakalmahin si Gerald. Pagkatapos nito, humarap siya sa Master of the Desert at nagsabi, "Master, nakita mo kung paano niya kinalaban ang halimaw na iyon kanina. Makikita mo naman na may kakayahan siyang kunin ang halimaw at posibleng patayin ito. At saka, huwag mong kalimutan na hawak ni Kapranani ngayon ang buhay ng 2 tao. Hindi natin sila pwedeng hayaan na lang mamatay. Kaya nakikiusap ako sayo, maawa ka at sabihin sa amin kung saan ang pugad ng halimaw. Kung hindi, sa malamang ay mamamatay na lang ang 2 babae na iyon. Pwede kong sabihin sayo kung nasaan ito. Pero pakisabi muna sa kanya na ibaba niya ako," sagot ng Master of the Desert habang takot na takot siya sa sobrang galit na mukhang Gerald. Nang marinig iyon, napakunot noo si Gerald bago siya nito inihagis sa lupa. Pagkatapos nito, pinagpag ng Master of the Desert ang buhangin sa kanyang damit bago niya sinabing, "Maraming tao ang nagsasabi na hindi ka dapat pumunta sa sinaunang balon na matatagpuan sa loob ng Thousand Sand Ridge. May dahilan kung bakit pinagbabawalan ang mga tao na pumunta doon. Ang sinumang magtutungo doon ay kakainin ng buhay ng Kapranani. Doon ko napagtanto na doon ang kanyang lungga. Maliban sa pagbabawal sa mga tao na pumunta doon, walang sinuman ang tunay na nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Walang sinuman ang makakapagkumpirma kung saan ito makikita dahil walang kahit isang tao na pumunta dito ang nakalabas ng buhay." Ang Thousand Sand Ridge, bulong ni Gerald. Tiningnan niya ang kanyang relo at lumingon siya para hanapin ang constellation ng Big Dipper sa kalangitan. Napaisip siya ng sandali bago niya sinabing, "Alam ko kung nasaan ito." Pagkatapos nito, tumakbo si Gerald sa isang direksyon. Nakamarka ang Thousand Sand Ridge sa mapa na ibinigay sa kanya ng misteryosong lalaki, kaya hindi nahirapan si Gerald na hanapin kung nasaan ito. Habang tumatakbo siya, bigla siyang tinawag ng mga miyembro ng research team, "Kuya, hintayin mo kami.
Alam nilang lahat na ang pinakamagandang opsyon nila ngayon ay ang manatili kay Gerald lalo na't nakita nila ang lakas nito. Sinusundan siya ng mga ito dahil masyado silang nakakatakot na manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon. Pare-pareho ang inisip nilang lahat kaya sinimulan nilang habulin si Gerald. Pagkatapos niyang tumakbo ng matagal, nakarating na rin sa wakas si Gerald sa Thousand Sand Ridge. Pagdating niya doon, mabilis niyang nalaman kung bakit ganoon ang pangalan ng lugar. Hindi bababa sa ilang libong sand dunes ang nagsasapawan sa isa't isa kaya ito ang dahilan kung bakit ganito ang tawag sa lugar na ito. Gayunpaman, sinuri niya ang paligid ng ilang beses ngunit hindi pa rin niya mahanap ang sinaunang balon na binanggit ng Master of the Desert. Pagkatapos maglakad-lakad ng kaunti, bigla siyang nakaamoy ng kakaibang amoy na nag-udyok sa kanya na tumingin sa ibaba. Nakita niya sa kanyang paanan ang isang pool ng dugo. Sinuri niya ito at nakita niyang may bakas ng dark green ang dugo. Sapat na iyon para masabi na mula sa halimaw ang dugo na iyon. Hindi nag-react si Kapranani kahit na hinagis sa kanya ni Gerald ang Dawnbreaker, ngunit sigurado si Gerald na matagumpay niyang nasugatan ang halimaw at ito ang dahilan kung bakit nasaktan ito. Kahit malakas pa ang depensa ng kalaban, masasaktan pa rin sila kapag natamaan sila ng Dawnbreaker. Sinundan ni Gerald ang mga bakas ng dugo hanggang nahanap niya kung nasaan ang sinaunang balon. Kung hindi dahil sa dugo, may hirapan siyang harapin ang problema na ito. Kung tutuusin, ang misteryosong balon ay mahirap makita dahil nasa loob ito ng isang hindi kilalang pasukan sa kuweba. Habang papalapit siya sa balon, binalot ang kanyang ilong ng napakabahong amoy. Nandito ang halimaw, sigaw ni Gerald habang nakatingin siya sa balon. Masyadong mabaho ang amoy ngunit kailangan niyang iligtas si Gia. Pinigilan niya ang kanyang hininga saka siya tumalon sa balon. Napansin ni Gerald na may tubig sa ilalim nito kaya inihanda niya ang kanyang sarili na tumalon papunta sa loob nito. Malalim ang agos ng tubig sa balon at pagkalabas mula sa kabilang dulo, napagtanto ni Gerald na nasa isang ilog siya ngayon. Tumingin siya sa may gilid ng ilog at may kutob siya na siya ay nasa isang underground river. Sandali siyang lumangoy sa paligid ng ilog at mabilis niyang napagtanto na naroroon ang halimaw. Sa oras na iyon, si Kapranani ay nakatitig sa parehong walang malay na katawan ni Gia, Meredith, habang ang kanyang dila na may mga tusok ay nakabitin. Napansin ng halimaw na may ibang tao doon kaya lumingon siya para tingnan ang mga ito. Inilabas ng halimaw ang kanyang pangil nang makita niya na nasa lungga niya si Gerald habang ang kanyang dibdib ang sugatan. Ang unang reaksyon ni Gerald ay sumigaw ng, Gia. Gia, okay ka lang? Wala siyang nakuhang anumang sagot mula sa maputla at walang malay na dalaga, kaya lumingon si Gerald si Kapranani at galit na galit siyang sumigaw, hayop ka. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa akin. Dahil doon, inihagis niya ang Dawnbreaker kay Kapranani at sumugod siya kanya para umatak. Nawala ang atensyon ni Kapranani dahil sa kanyang sugatan na dibdib. Dahil dito, mabilis na tumagos ang Dawnbreaker sa makapal na balat ng halimaw at direktang itong isinaksak sa kanyang puso. Sumigaw sa sobrang sakit ang halimaw kaya dumaan ang Dawnbreaker sa kanyang lig hanggang sa tuluyan na itong nahiwa. Pagkatapos mangyari nito, nakahawak lang ang halimaw sa lig at patuloy siya sa pagsigaw. Nag-alala si Gerald sa kaligtasan ni Gia, kaya inutusan niya ang Dawnbreaker na bumalik sa kanyang kamay habang hawak niya ang ulo ni Kapranani hanggang sa pinugutan niya ng ulo ang halimaw. Pagkatapos nito, sumugod siya kay Gia at sinabi, Gia. Sinuri niya ang katawan ng babae kung meron itong mga sugat at sa kabutihan palad ay gumaan ang loob ni Gerald nang malaman na nawalan lamang ng malay si Gia dahil sa kakulangan ng oksigen. Mabuti na lang at dumating si Gerald bago pa man patayin ng halimaw dalawang babae. Gayunpaman, hindi pa siya pwedeng maging optimistic ngayon. Ang dalawang babae ay nakulangan ng hininga matapos maglakbay sa buhangin ng napakatagal na panahon. Sa kasamaang palad, may isang paraan na magagamit si Gerald para matulungan sila. Pasensya na? Pero kailangan kong gawin ito para iligtas kayo, bulong ni Gerald sa sarili habang sinisimulan niyang mag-spur kay Gia. Kailangan niya rin gawin ang spur kay Meredith. Kahit na hindi niya ginustong gawin ito, ito ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Makalipas ang halos 10 minuto. Niyugyug ni Gerald ang katawan ni Gia at pagkatapos ay sinabi niya, Gia. Gia, ano ang nararamdaman mo? Makalipas ang ilang segundo, kumibot ang mga talukap ng mata ni Gia at nagising na ang babae. Gerald, sabi ni Gia nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Mahigpit siyang nakakapit sa braso ni Gerald dahil hindi siya makapaniwala, napagtanto ni Gerald na inihagis niya ang maskara dahil sobra siyang nabalisa.
Dahil doon, alam na ngayon ni Gia kung sino siya. Ikaw nga yan, Gerald, tuwang-tuwa na sinabi ni Gia na parabang malapit na siyang umiyak. Ayaw niyang bitawan ang braso nito habang sinasabi niya, hindi ako nananaginip, di ba? Nakita na ulit kita, Gerald. Alam mo bang araw-araw kitang iniisip simula nang mawala ka? Sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ni Gerald na parang nag-aalala siya na panaginip lang ang lahat ng ito, natatakot na mawawala na naman siya kapag binitawan niya ito. Nasaktan ng sobra si Gerald nang makita niya ang lungkot sa mga mata ni Gia. Ilang beses na niyang nadismaya si Gia mula nang magkakilala sila, kaya hindi na kaya ni Gerald na masaktan pa siya. Panandalian siyang nag-iisip ng paraan kung paano makakatakas dito habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanya ni Gia. Ilang sandali pa, nagulat siya bago niya sinabing Miss? Napagkamalan mo yata akong ibang tao. Hindi Gerald ang pangalan ko. Kasinungalingan. Hindi ako pwedeng magkamali. Sabi ni Gia habang lalong humigpit ang pagkakakapit niya kay Gerald habang pinupunasan ang kanyang mga luha sa mukha gamit. Miss, ang pangalan ko ay Xadrian, hindi ko alam kung sino itong Gerald na tinutukoy mo. Siya ba ang taong nagbuhay sa'yo noon tulad ng binanggit mo? Kamukha ko ba siya? Walang emosyon na tinanong ni Gerald. Matagal na sinanay ni Gerald ang kanyang sarili para matutunan ang kanyang poker face dahil ginagawa na niya ito mula noong una niyang nakasalubong si Gia noong araw na iyon. Nakita ni Gia ang walang emosyon na mukha ni Gerald kaya dahan-dahan niyang naramdaman na talagang hindi pamilyar sa kanya ang kakaibang lalaki. At saka, iba ang boses nito kay Gerald. Medyo payat, tahimik at maganda ang balat ng Gerald na nakilala ni Gia. Kahawig ni Gerald ang taong ito, ngunit siya ay mas matipuno, mas malakas, at medyo maitim kaysa kay Gerald. Gayunpaman, may dalawang tao ba sa mundong ito na magkamukhang magkamukha? Oo. Kamukha niyo ang isa't isa. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin? Tanong ni Gia. Tulad ng sinabi ko, Xadrian ang pangalan ko at may kakilala ang Gerald pero hindi ko siya kamukha. Gulat na gulat ka, siguro kamukha ko talaga siya, ho? Oo, sagot ni Gia sabay tango. Pero tiningnan kita ng maigi at napansin ko na may pagkakaiba kayo. Ang Gerald na kilala ko ay medyo mahina at hindi siya kasing lakas mo. Bukod pa doon, hindi siya kasing skillful mo, ikaw ba ang nagligtas sa amin, kuya? Tanong ni Gia habang pinupunasan ang luha sa mukha niya, makikita sa mga mata niya ang pagkadismaya. Sa wakas ay nakumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi si Gerald ang taong ito. Magkamukha silang dalawa, ngunit imposible na maging ganito kalakas at magaling si Gerald sa loob lamang ng isang taon. Hindi pala siya ang taong ito. Oo, ako ang nagligtas sa inyo. Hinabol ko ang halimaw noong nakita kong kinuha kayo ng kaibigan mo. Mabuti na lang at naligtas ko kayo sa tamang oras. Gusto kong makita ang picture ng Gerald na ito kapag nakalabas tayo sa lugar na ito. Kahit ako curious din kung magkamukha talaga kami, sagot ni Gerald. Sige, sabi ni Gia habang hindi siya makapaniwalang nakatingin kay Gerald. Kumbinsido siya na hindi ito si Gerald, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang gut feeling. Sa huli, pinili niya na maging rasyonal at hindi siya susunod sa kanyang nararamdaman dahil hindi pamilyar ang taong ito sa kanya. Sa sandaling iyon, unti-unting nagising si Meredith. Nakita siya ni Gia at agad siyang inalalayan nito at nagtanong, okay ka lang ba, Meredith? Okay lang ako. May kakaibang panaginip lang ako kanina. Sagot ni Meredith habang kinakamot niya ang likod ng kanyang ulo. Kakaibang panaginip? Oo, nanaginip ako na may humahalik sa akin. Seryoso? Alam mo ba ang sitwasyon natin ngayon? Talagang nasa mode ka pa magbiro kahit na muntik na tayong mawala ng buhay. Sabi ni Gia. Pero seryoso talaga ako. Namula ang mukha ni Gerald nang marinig ang kanilang mga sinabi. Huh? Hindi kaya ikaw ang kuya na tumulong sa amin kanina? Sigaw ni Meredith nang mapagtanto na nandoon si Gerald. Nagulat siya at nanlaki ang mga mata niya habang namumula ang kanyang muka at nahihiyang nakatitig kay Gerald na may nakakalokong ekspresyon. Bago ang pangyayaring ito, iniisip ni Meredith kung ano ang itsura ng lalaking nagligtas sa kanila. Natatakot siya na baka matandang lalaki pala ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Meredith na magiging ganito siya, kagwapo pagkatapos niyang tanggalin ang kanyang maskara. Nakita ni Gerald na lumalalim ang hininga ng mga babae kaya sinabi niya, ako nga iyon. Ang pangalan ko ay Xadrian.
Salamat sa pagligtas sa amin, Sadrian, sabi ni Meredith habang patuloy siyang nakatitig sa kanya. Si Gia rin ay nakatitig kay Gerald mula kanina. Namula ang pisngi niya kanina dahil nakita niya si Gerald sa lalaking ito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Tara na pala? Baka may iba pang mga halimaw na nagmamanman dito, kaya umalis na tayo dito, sagot ni Gerald habang tumatayo siya bago niya sinuri ang kanilang kapaligiran. Napahinto siya nang makita ang isang hindi klaro na hugis ng isang pintong bato nakatago sa likod ng ilang mga bato. Mukha bang Stonigat iyon? Oo nga, tumango si Gia pagkatapos tumingin sa direksyon na tiningnan ni Gerald. Alaman natin ito kung itutulak natin ito pabukas, hindi ba? Sabi ni Meredith. Oo nga. Umatras kayo ng kaunti kapag ginawa ko ito. Sabi ni Gerald sabay tango. Base sa maraming mga istorya na narinig ng kanyang lolo mula sa iba't ibang panig ng mundo, madalas na matatagpuan ang mga kayamanan sa mga nakatagong lugar na binabantayan ng mga kakaibang hayop o halimaw. Ang imahe ng araw mismo ay natuklasan ng mga ninuno ng kanyang pamilya sa loob ng isang kuweba na matatagpuan sa masukal na kagubatan. Binantayan ito noon ng isang malaking puting unggoy na kumakain ng tao, at marami sa kanyang mga ninuno ang namatay bago sila naging matagumpay na makuha ang imahe ng araw. Dahil nandito na rin si Gerald, pwede na rin siyang pumasok at tingnan. Sinabihan ni Gerald ang mga babae na umatras kanina dahil sa sobrang bigat ng gete na gawa sa bato at alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang inner strength para mabuksan ito. Natatakot siya na baka masaktan sila kung masyado silang malapit dito. Nang makalayo ang mga babae, pinakiramdaman ni Gerald kung may weak spot ang stone gate. Pagkatapos niya itong mahanap, huminga siya ng malalim at itinuon ang lahat ng lakas niya sa weak spot, at mabilis niyang inilabas ito gamit ang isang suntok. Narinig niya ang malakas na dagundong hanggang sa nayanig ang mga nakapalibot na bato. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang tunog ng mga batong gumagalaw hanggang sa lumaki ang mga spas sa pintuan. Totoo nga na ito ay isang stone gate. Ipinagpatuloy ni Gerald ang pagbukas ng stone gate at nang sapat na ang lapad nito, isang lagusan ang bumungad sa harap nilang tatlo. Parang isang ancient tomb, tama ba? Excited na tinanong ni Meredith habang tumatakbo siya papunta sa gilid ni Gerald. Kinabahan si Gia matapos masaksihan ang eksena sa harap niya. Mukha nga itong isang stone gate, sabi ni Gia. Pumasok tayo at suriin ang paligid. Sumunod kayo sa akin mula sa likuran, sagot ni Gerald. Sa katunayan, hindi masyadong interesado si Gerald kung ito ba ay ancient tomb o hindi. Hindi naman siya masyadong nangangailangan ng pera para mabighani sa bagay na ito. Habang nilalakbay ng tatlo ang tunnel, dahan-dahan itong naging koridor hanggang sa nakarating sila sa isang lobby area. Walang laman ang koridor at nakatayo ang isang stone platform sa gitna ng lobby area. Sa ibabaw nito, may isang hugis rectangle na bato at hindi alam ni Gerald kung saan ginagamit ito. Binuksan ng babae ang kanilang mga flashlight at napagtanto nilang tatlo na ang mga dingding ng lobby ay may kakaibang itsura ng mga fresko painting na nakakakabang tingnan kapag sinikatan ito ng torchlight. Nakita nila na may mga oil lamp sa loob ng kwarto, sinindihan nila ang mga ito kaya naliwanagan ang buong lobby. Hindi ito mukhang ancient tomb kundi isang storage area, sabi ni Gia sabay turo sa stone box. Si Gia ay may kaunting karanasan sa kanyang larangan dahil naglakbay siya kasama ang grupo ng mga researchers papunta sa iba't ibang lugar ng mundo. Tumango si Gerald nang marinig niya iyon at sinabing, "Oh, mukha nga." "Uy, Sadrian! Halika at tingnan mo ito." Kakaiba ang mga bagay na ipininta sa mga mural na ito, sigaw ni Meredith. Pumunta si Gerald doon para tingnan ito at napansin niya na kakaiba talaga ang mga paintings na ito. Sa nakikita niya, pinapakita ng mural ang mga taong naninirahan dito noon at ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, ang mga paintings ng tao ay kakaiba ang itsura. Parang may kwento na sinasabi ang mural. Sinuri nila ito ng maigi at parang ikinuwento nila ang mga bagay na nakatago sa loob ng stone room. Nagtanong si Gerald nang makita niyang sinusuri rin ni Gia ang mural, naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi ng mural, Gia? Ano? Tinawag mo ba ako ngayon lang? Tanong ni Gia nang bigla siyang natauhan habang nakatitig si kay Gerald na may blanko na emosyon sa mukha nito. O naman. Hindi naman ako nagkamali ng pangalan mo, di ba? Ayan ang tawag ng ibang tao sa'yo sa pagkakaalam ko. Tatama ka. Ang pangalan ko ay Gia, sabi ni Gia nang maramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso. Iniwasan niya ang pakiramdam na ito at sinabi, naiintindihan ko ang ilan sa mga ito.
Pero medyo kakaiba ang kwento nito. Parang sinasabi ng unang mural na may kakaibang nangyari. Base sa nakita ko, parang may mga kakaibang mga bangkay na nahulog mula sa langit. Ang mga bangkay ay nakasuot din ng kakaibang damit at bawat isa sa kanila ay may kakaibang anyo. Ang mga bangkay parang nakaranas ng nakakatakot na kamatayan bago sila bumagsak mula sa langit. Mukhang nagdulot ito ng matinding kaguluhan noon dahil ang mga lokal ay superstitious. Naniniwala sila na ang mga bangkay ay mga sundalo na mula sa langit, kaya binalak nilang itayo ang mga ito ng isang libingan makapag-alay sa kanila ang mga mamayan, paliwanag ni Gia. Hindi ka panipaniwala, di ba? Imposible na may mga bangkay na mahuhulog mula sa langit. Hula ko na ang lahat ng ito ay isang fairy tale lang na ginawa nila. Anyway, sinasabi ng pangalawang mural ang tungkol sa mga sundalo na mula sa langit. May isa sa mga bangkay na mas misteryoso kaysa sa iba. Ang makalangit na sundalong ito ay mukhang nakatanggap ng special treatment mula sa mga lokal. Batay sa mga mural, makikita na sinasamba nila ang partikular na bangkay na ito na parang isang hari. Yumuko sila sa harap niya habang dinadala nila ang kanyang bangkay. Pagkatapos ko itong suriin ng mabuti, parang sinasamba nila ang bangkay na parang isang Diyos. Ang bangkay na ito ay mukhang mas espesyal kaysa sa iba dahil natagpuan nila ang kanyang katawan sa isang malaking puno na nahulog mula sa langit kasama ang iba pang mga bangkay. Idinagdag ni Gia dahil naramdaman niya na ang kwento ay hindi makatotohanan, kahit paggamitin niya pa ang pamantayan ng fairy tale. Hindi ba't dalawa ang kabaong na dala nila? Tanong ni Meredith. Base naman sa pangatlong mural. May isang babaeng nakasuot ng puti ang ililibing siguro sa kabilang kabaong. Napakaganda niya at humahanga ang lahat ng nakakita sa kanya. Napakaganda niya pa rin kahit napatay na siya gaya ng ibang mga bangkay. Nakita siya na nakahandusay sa ibabaw ng mga sundalo na natagpuan sa parehong malaking punong nabanggit ko kanina. Sinasabi ng mga lokal na silang dalawa ay magkasintahan na gustong malibing sa tabi ng bawat isa. Dahil dito, nagsagawa ang mga lokal ng napakagandang funeral ceremony para sa dalawang espiritual na nilalang noong araw na natagpuan nila ang mga ito. Para naman sa pang-apat na mural. Naiintindihan ko lang ang huling part nito, na parang may dalang sandata ang misteryosong makalangit na sundalo pero nakalagay ito sa ibang lugar. At saka, siya at ang babaeng nakasuot ng puti ay hindi inilibing ng magkasama dahil may matandang pulubi na humarang sa kanilang daan at pinigilan sila. Dahil sa panghimasok ng matandang iyon, ang misteryosong sundalo ng langit ay nailagay sa loob ng isang espesyal na kabaong bago siya itinago sa sikretong kwarto. Sinasabi ng mural na ito na ang mga taong naroroon sa lugar na iyon ay ang hari, ang mga naglilibing ng misteryosong makalangit na sundalo, at ang matandang pulubi na iyon. Makikita na ang matanda ay tumatawa mula kanina pa. Ganoon. Ano ang sinasabi ng huling bahagi nito? Nalilito na sinabi ni Gerald. Hindi ko masyadong maintindihan ang huling bahagi. May binabanggit ito tungkol sa matandang pulubi na nakakaalam ng black magic. Pagkatapos ng funeral ceremony, tumawa siya ng ilang beses bago siya biglang nawala. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang napakalaking bagay na binabalot ang buong lugar. Mahirap itong masabi pero mukha itong isang battleship. Hindi ko rin maintindihan ang bahaging ito, sabi ni Gia habang umiling. Paano nagkaroon ng isang battleship noong nakaraang ilang libong taon na? Umiling si Meredith bago sinabing, sa palagay ko dahil ito sa malakas na imahinasyon ng mga tao noon. Sa nakikita ko, ang makalangit na mag-asawang sundalo ay mukhang prinsipe at ang kanyang pinakamamahal na babae. Ito ang dahilan kung bakit ipininta sila sa mural ng mga tao dahil ito ay isang simbolo ng kanilang malalim na pagmamahalan sa isa't isa. Makabuluhan ang teorya ng prinsipe dahil pinapaliwanag din ito kung bakit ang lahat ng nasa mural ay yumuyuko sa kanya. Siya ay isang royalty. Para naman sa mga bangkay na nahulog mula sa langit, sa tingin ko sila ang mga personal na sundalo ng prinsipe. Ang mga bansa sa Western Region ay may giyera noon, kaya ang prinsipe ay maaring namatay habang pinangungunahan ang kanyang mga sundalo sa labanan. Nang marinig ang teorya ni Meredith, hindi napigilan ni Gia na tumawa bago niya sinabing, mahirap paniwalaan ang kaninang love story na nabanggit ko, pero ang teorya ni Meredith ay may katuturan. Ito ang pinakalohikal na konklusyon na maibibigay natin. Sa tingin ko karamihan sa sinabi mo ay tama. Pero, ang mga sinaunang tao ay may talagang nakakamangha na imahinasyon para ipinta nila ang napakalaking battleship libu-libong taon na ang nakalipas. Sabi ni Gerald nang hindi ito masyadong pinag-iisipan. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumingon siya para tingnan ang stone platform bago niya sinabi,
So ang bagay na nakatago sa loob ng stone box na iyon ay ang sandata na dala ng sundalo mula sa langit. Tama ba? Sabi ni Gerald habang hawak niya ang rectangular stone box. Sa kabutihang palad, madali niya itong nabuksan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.